Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga liyaw sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So sa sitwasyon na to, walang lumabas na tao. So wala tuloy tayong description. Maganda kasi kung may description para malaman nyo kung kayo ba yung bida, person nyo o kakilala nyo. Sa ngayon, ang meron tayo ay the Chariot, the Magician, Three of Cups, Three of Pentacles, tingnan natin tong Chariot. Double 3 pala to. So, eto may bida na tayo. Probably lalaki. Pwede ring babae kung extrovert. In a relationship lang siya. Okay? Hindi pa siya kasal. Wala ring anak. So, yun yung description natin. Ngayon, Chariot, kinlarify ng the Fool. Ano to? 9 of Swords. King of Cups. Oh. Ano yung susunod? Magician? Tingin ko ma-overcome naman ng bida natin ang anything na pwede niyang ika-dismaya, ika-bahala, magpa-upset sa kanya, ika-worry, ika-depress. So, may the Fool tayo. Ano? So, ang dating sa akin dito sa the Fool natin, new beginning eh. Diba? The Fool. New beginning. Mag-i-start pa lang ba? Ayan. In short, mag-i-start o mangyayari pa lang tong pag-overcome ng depression, anxiety, worriness, guilt, regret.
problems na lang in general. Marami rin siyang kinatatakutan for some reason. So again, problem na nga lang. Mukhang ma-overcome niya to. Okay, mangyayari pa lang. Dahil sa the Fool. O makakawala na siya sa anything na magsisimula nang makawala siya sa anything na bumabagabag sa isip niya. Pwede rin ganon. Ngayon, Magician, oh. May tinatry siya ditong i-manifest eh. So, katabi niya na to. Double 3. Siguro, ang tinatry niyang i-manifest ay sabihin nating support, connection, maganda kung i-clarify natin tong part na to, pero mananatiling manifestation ang meaning nito dito sa reading ko. Ano kaya tong double 3? Kasi pag-isahin ko na lang yan since dalawa naman sila. Or may grupo dito, double 3 eh. Oh, Teka. Oh, double ace din, oh. Sumakit ang ulo ko. So, ang double 3 natin, kinlarify ng the Star, Ace of Cups, at Ace of Swords. So, lalaki, di ba? Ang bida natin in a relationship. Lalaki or babae kung lalaki or babae kung extrovert. Pwede rin sa babae kung extrovert. Kasi may King of Cups tayo. So, okay, may jowa to. Or karelasyon pero hindi sila kasal. Wala rin anak. May tinatry siyang i-manifest kasi wala namang lumabas na ibang gender kundi siya lang din. So yung bida natin may tinatry ba na i-manifest? Probably may gusto siyang bilhin na silang dalawa yung magbe-benefit ng karelasyon niya, like house and lot. Parang iniisip na niya yung business. Investment. Nagiging futuristic na dito yung bida natin. Tungkol sa future nilang dalawa ng karelasyon niya. Kaya yung the Star natin, wish na rin yun. So, wish, manifestation, regarding sa pagbili ng something na silang dalawa yung magbe-benefit in the future. Yun na nga lang din ang naisip ko eh. House and lot. Diba? Ano pa ba ang pwede mong maisip na silang dalawa yung mag-benefit? Or siguro nga business. Pwede rin naman. Tatayo ng sariling business. Sila yung parehong owner. Buy and sell. Pwede rin.
Or siguro, baka gusto nilang bumili ng something na pwede nilang mailagay sa bahay nila in the future. Like furniture, TV na malaki, or laptop. Depende kung ano bang trip nilang bilhin. Na para silang makikinabang. So, yun yung manifestation dito. Tinatry i-manifest. Or wish ba? May wish na gustong bilhin ba? Dito. Ito na, saka to. So, nag-end na tayo. So, malaki ang chance na may magwi-wish. Maari din mag-manifest ito. Sa same year, nitong reading natin, dito rin mangyayari yung wish or manifestation. Pwede rin. Ngayon, since love reading naman to, ay, oo nga pala, pwede rin dun yung engagement, wedding, di ba? Kailangan nyo pareho mag-ipon para sa engagement or wedding in the future. Pwede rin yun. Anything na may kinalaman sa investment, savings, maaari din yun maging topic sa period na to. Or kung magkakaanak na, sabihin natin plano magkaanak or baka buntis na, edi savings para sa future expenses kung yun nga, plano magka-baby or buntis na. So, para may panggastos ba, 'di ba? Kung manganak na yung girlfriend. So, case to case basis. So, since love reading, ito yung possible partner ng Leo sa reading na to. Scorpio, Pisces, Libra. Ngayon, kung hindi para sa inyo yung reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Aquarius, Aries, Scorpio. Ngayon, pupunta naman tayo dito sa susunod na deck. Same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo yung clue na lalabas mamaya, edi baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na may sharp face. So, ibig sabihin, may something sa mukha niya na maanggulo. Tulad ng mababa, mapanga, mailong, malaki bibig, singgit, matang silong, malaki ang tenga. Basta parang pansin na pansin mo yung sharp or edge ng facial feature. Mapayat siguro eh. Mapapansin mo lang naman yung mga edge, 'di ba? Tulad ng cheekbone, kung payat, 'di ba? So, may someone na mahilig sa makukulay na damit. So, kung hindi applicable to, di baka ito. May someone na mahilig sa black na damit. O baka uniform to. Or ito rin, uniform. All black.
or almost all black. Ito, animated eyes. So, pag ganito, magaling sigurong mag-makeup ng mata or baka inborn na tantalizing eyes. Ayan. Pupunta naman tayo sa susunod na deck. Ibang senaryo. Dito magkarugtong ha. Pero minsan nagdurugtong. Madalas hindi. Well, ang dating sa akin, applicable to. Itong sasabihin ko sa lalaki. Okay? Lalaking may trabaho. Mag-iingat siya sa mga makakasalumuha niya sa buong taon na to. Kasi yung iba dyan sa baka makasalumuha niya ay baka bad influence. Okay? So, pag sinabi mong bad influence, baka puro pleasure lang yung iisipin. Like bisyo. Baka mapabisyo rin yung iba sa inyo. Like, pag-iinom ng madalas. O kung ano namang unhealthy habits na pwedeng gawin ba sa period na to. So, mag-ingat. Ito kasi mga to estudyante. Ngayon, nag-inom sila kaya yan. Mukha silang lasing. Kaya sabi doon, pleasure seekers. Oh. So, iwasan ang overindulgence din sa period na to. Or, kilalanin mabuti muna yung mga sasamahan kasi nga, baka mapariwara or mapabisyo or mapatropa sa maling tao. Ngayon, ibang case, ito kasi puro pleasure seekers lang iniisip pleasure seeking. So pag ganun, yung iba sa inyo baka manakawan, mag-ingat, or baka mabiktima ng gossip. Ngayon, ibang case din. So, again, lalaki lang tinutukoy ko, diba? Lalaking empleyado o lalaking may trabaho. So, for some reason, hindi maganda yung takbo ng career niya sa period na to o buong taon. Or grabe naman kung buong taon. Sabihin na lang nating may mga buwan sa taon na to na hindi papabor sa kanya or kakaroon siya ng mga problema or sabihin natin may mga unpredictable na maaring mangyari or inconsistency sa part niya. So, ganun or baka may magawa siyang tawag dito pagsisiyan niya sa bandang huli.
example nun yun, paglalasing. Siyempre, pag nalasing ka, minsan hindi mo naisip yung ginagawa mo. Hindi ka makapag-isip ng tama. So, baka may magawa siyang something na pagsisiyan niya sa bandang huli. Okay? So, mag-ingat yung sobrang pag-iinom. Ngayon, punta tayo dito. Pang masasabi nito. Ang sakit ng ulo ko. Anong combination to? So, may crossroads tayo. Plus, mountain. Sabihin natin, may babae. May babae doon, no? Ano ba to? Queen of Diamonds. So, may babae na maaring magdulot ng problema sa iba sa inyo sa period na to. Makaka-encounter sila ng enemy at ang enemy ay probably babae. Pwede rin yung kapitbahay yung maging enemy dito, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kasi kung nangyayari na to, edi palala lang ng palala. Dahil sa mountain na para mahirap pagbatiin. Ayun, ibang case, gossip. Mag-ingat sa babae. Ulit. Babaeng maputi ba to? Oo, maputi. Or babae na lang in general. Kasi nga, siya yung nang chichismis dito eh. Ngayon, ano pa ba? Maisip. Baka mag-decide yung iba sa inyo na umakyat ng bundok. Pwede rin. Whether kayo mismo to o kakilala. Pero may someone na aakyat ng bundok. Magdidesisyon umakyat ng bundok. Or magdidesisyon na ilayo ang sarili sa anyone na sa tingin nila ay toxic. Blocking nga eh. Pwede rin. Tingin ko babae yung mambablock. May iba sa inyo na babae na may iba block sila. Hindi ko na i-clarify kung sino. Pero may babaeng Leo na may iba block sila sa taon na to. Ewan ko kung bakit. Kasi nga hindi ko na clarify, malamang na-view niya yung taong yun as toxic, kaya yung binalak niya na. Pero maganda nga kung ano, malaman ng reason, kaya lang walang na ako sa time eh. May bablock sila or
may lalayuan, di nila kakausapin. Babaeng Leo yung gagawa ng action na yon. May bablock sila or lalayuan, di nila kakausapin. Magiging cold sila sa someone, okay? Na kakilala nila, syempre. Ayun. Ito, last na to. Ano pang mensahe ang masasabi nito? Or sabihin natin, hindi man ganun yung case, ay may babae na makakaramdam na ng indifference. Okay? Para bang hindi siya belong, or hindi niya nakakilala yung kasama niya. Parang feeling niya nag-iba ng ugali, or parang may nagbago. Ganun yung feeling. So again, may babaeng Leo na maaring makaramdam ng ganun. Pwedeng sa partner nila, kamag-anak, anak, friends, basta may Leo na babae na maaaring maka-feel ng indifference, okay? Pwede rin ganun. Ano to? Determination, wisdom. Ang dating sa akin, kasi pag may wisdom, malamang may lesson na maaaring matutunan. So, pag sinamahan mo ng determination, ang dating sa akin, hindi agad-agad susuko yung iba sa inyo, or willing silang harapin ng problema para lang maayos na or masolusyonan na ang problema, or para makuha na yung wisdom na meron dun sa lesson na may encounter ng iba sa inyo sa period na to. Ano nang dating sa akin, no? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now. Ganda pala nito. Hummingbird, salmon,